Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Dahil kung maraming tumutubong ganito sa inyo at hindi mo nga ito pinapansin, ay napakarami ng mga bisa at gamit nitong taglay ang pinapalampas mo. Ito ang halamang loko-loko na mainam palang magagamit na panlunas sa ilang kondisyon sa kalusugan tulad ng pasma at gayon din sa pagluluto. Hello, what's up? Your best here. Halika dahil sa videong ito ay ating iisa-isahin ang mga kapaki-pakinabang na gamit ng halamang loko-loko dahil baka hindi mo lamang ito pinapansin at binibigyang halaga. Kaya naman kung bago ka pa lamang dito sa ating channel ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Ito ang halamang loko-loko sa Katagalugan, sangig sa Kabisayaan, veray o biday naman sa parting Hilaga, tulse, holy basil sa Ingles, at Ocimum tenuiflorum bilang binomial na ngalan. Batid nyo ba na ang halamang ito na loko-loko ay kadalasang makikitang tumutubo lamang sa mga kaparangan o sa tabing ilog, partikular na sa mga tropikal na bansa kagaya dito sa atin sa Pilipinas. Mahalagang halaman ang loko-loko, hindi lamang bilang lucky plant sa bahay, kundi sa pagluluto, sa pananampalataya at sa pagpapagaling. Ang halamang loko-loko ay kagaya din ng kilala nating pangkaraniwang basil plant. Nagtataglay ito ng matapang na halimuyak, mapabulaklak man, katawan at dahon nito. Madalas nga itong isinasangkap sa pagluluto ng mga ulam at mga gulay bilang dagdag na aroma at pampalasa. Inilalagay ito sa pagluluto ng ilang mga pasta, alamang, daing, dinuguan at marami pang iba. Sa relihiyong Hinduismo naman, ito ay malaki ang ginagampan ng papel sapagkat pininiwalaan nilang isang sagradong halaman ang loko-loko. Maliban pa rito, batid mo ba na isang mabisang halamang herbal pala ang halamang loko-loko? Ito nga ay mainam para sa mayroong mga masakit na braso, binti at namamawis na palad sa kamay at sa paa o ang tinatawag ding pasma. Durugin lamang ang isang tasang dahon nito sa ihi sa gabi at i-aplas ito sa namamawis na talampakan o kamay. Huwag kang mag-alala sapagkat mabango naman ito at mahalimuyak. Mainam naman ang pinais na dahon nito o ang pinainitan para sa mayroong alipunga at katulad pa nitong kondisyon sa balat. Maaari ding itapal sa ulo o sa sentido ng taong nahihilo o nahimatay ang mga dahon ng loko-loko. Kaya naman kung meron nga ng halamang ito sa inyong lugar, ay yun na itong alagaan at ilagay sa bahay. Maliban sa isa itong lucky plant, ay marami palang pakinabang. Bagaman kakaiba nga ang paggamit dito, ay labis naman itong epektibo at kapaki-pakinabang. Ikaw, kung mayroon ka bang pasma, nais mo rin bang gamitin o subukan ang dahon ng loko-loko? Ano naman ang tawag nito sa inyong lugar? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Napansin mo na ba ang halamang ito sa inyong lugar? Madalas tumutubo sa mga parang, sa gilid ng kalsada at sa mga bakanteng lugar. Madalas pinagkakamalang kapamilya ng mint o kaya naman ay ng oregano dahil nga sa mahalimuyak nitong dahon at katawan kung dudurugin mo. Subalit ano nga ba ang halamang ito at saan-saan mo nga ba ito pwedeng magamit? Hello, what's up? Your best here. Kaya naman kung mahilig ka sa mga bagong kaalaman na maaaring kapulutan ng aral, ang videong ito ay para sa iyo. Nakita mo na ba ang halamang damong ito na tumutubo lamang kung saan-saan? Mayroong mga kwadradong katawan at mga hugis-pusong mga mababalahibong dahon.
kulay lilang mga bulaklak at may halimuyak na parang sa oregano. Hindi po ito mint, hindi rin ito lemon balm, subalit tumutubo ito kahit saan, partikular na nga sa mga natutuyong kailugan. Ito ang halamang Heptis suviolens, isang uri ng halaman na tumutubo sa mga tropikal na bansa katulad ng India, Mexico, Amerika, Africa at Asia. Kadalasang tumataas ng hanggang 3 metro lamang. Kilala rin ito sa mga katawagang pignut, chan, at dahil marami ang nalilito sa halamang ito nga ay kadalasang binabansagan o tinatawag din na suwag kabayo sa Bulacan, pinga-pinga sa Ilocos, at kadlum naman sa Bisaya. Ngunit para saan nga ba ang halamang ito at papaano mo ito magagamit bilang halamang gamot? Ang Heptis suaviolens ay isang mainam na insecticide. Ang katas ng dinurog nitong dahon ay mainam nga sa pagtataboy ng mga insekto sa bahay. Ang mga buto naman ito ay ibinababad sa tubig upang gawing juice. Katulad sa bansang Mexico na ginagamit nila ito sa paggawa ng inumin na kung tawagin ay vape. Maaari mo ring durugin ang mga dahon nito at itapal sa mga sugat, galis o mga kati-kati sa balat upang mapabilis ang paggaling nito. Ang tsaa naman buhat sa batang dahon nito ay mainam upang maiwasan ang insomnia o hirap sa pagtulog. Nakapagpapababa din ito ng sugar level, lagnat at mainam sa kalusugan ng atay. Mayaman ito sa mga phytochemicals katulad ng essential oils, tannins, saponins, phenols at flavonoids at saka alkaloids. Kaya naman ang halamang ito na di madalas pinapansin ay napakahusay palang herbal plants. Kaya naman sa susunod na makita mo nga ito ay batid mo na ang taglay nitong kagamitan. Ikaw, nakakita ka na ba ng halamang damong ito? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa Best TV, tayo ay matuto, utak mapuno ng bagong kaalaman. Dito na sa Best TV, tayo ay lumibot, lihim na mundo ay ating matuklasan. Dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV, dito yan sa Best TV. Sapagkat lamang ang laki may alam, dito yan sa Best TV. Tara bes, sabay-sabay tayo na matuto, pagkat dito sa mundo lamang ang siyang marunong. Ating utak salina ng panibagong dunong, mga bagay na sa buhay